Amen? Oo, kaya ka nabubuhay para magpuri sa Panginoon. Amen? We are created to worship God. Kaya huwag mong kalilimutan ng pagsamba sa Panginoon. Well, anyway, pag sinabi kasing worship, no, bigyan natin ng unawa to. Pag sinabi kasing worship, hindi natatapos siya sa pakanta-kanta lang. Tama? Tama? Kasi ang tunay ng worship, pakinggan niyo ako mga kapatid, it's a lifestyle. Every time you decide sa mga ginagawa mo araw-araw, does it give glory to God? Does it give kahinaan sa'yo? O baka may mga dumating sa isip mo na hindi maganda. Every day, sabi ni Pablo, we are a living sacrifice. Your body is a living sacrifice. So itong worship, pag-express natin ang puso sa Panginoon, if you are good, no, mararanasan mo pagkilos ng Panginoon. Real worship, pinadadaanan ko lang po yung araw-araw na buhay mo is a decision. Every day in your life is a decision. Alam natin yan. No? Does it glorify God? Or does it glorify you? Or alam mong medyo worldly kinikulusan mo? You must have an understanding every day na ginagawa ng Panginoon sa atin ay mahalaga at ang buhay natin ay nakalaan doon. Araw-araw, alam nyo, ngayong araw na to, this is the day that the Lord had made. Every day sa bagong araw at sa bukas, ito yung bagong ginagawa ng Lord. Tama? Nakaraan na yung mga dating ginagawa ng Lord. The days of Abraham, the days of David, no? The days of Peter. This is a present time. New day. Itong ginagawa ni Lord, bago to. Bagamat alam niya ng future, pero we are in a position na nasa bagong araw na ginawa ng Lord. Salamat sa bagong araw, nagliliwanag siya. Salamat sa mga hangin. No, lahat ng yan ay pinrepair ng Lord. But this is a new day. And every day in our lives, maintindihan nyo to, dapat ibibigay tayo ng glory kay Lord. Araw-araw, may buhay ka. Araw-araw, pinalalakas ka. Tama? We do not want to be na parang ang buhay mo routine, na tinuro ng mundong ito, return ka lang, araw-araw, parang natural lang. Wala kang kaalaman. Pagising trabaho, pagising ganito gagawin, kung ano yung routine ng buhay mo. Pero dapat maintindihan na itong bagong araw na to, for the steadfast love is new every morning. Itong bagong araw na to, binigyan ka ng biyaya ng Panginoon. At sa mga na born again at kinikilala ang Panginoon, kaya sinasabi natin, pagising mo, pray. Give God the glory. Amen? Amen ba? Pray. No, hindi natin ginagawa yan as an obligation. Because God, binigyan ka ng bagong araw ng Panginoon para mapaglingkuran siya. Lahat ng araw sa Panginoon. Tama? Kaya dapat matuto kang maintindihan na sa paggising pa lang, ito bagong araw to eh. Ang dami ng kwento sa Bible, ang dami ng binasa natin. Mga nakaraang araw, mga dati, na grabe ang miracle ni Lord. But tonight, this day, ginawa ng Diyos at may bago na naman siyang gagawin bukas. Tama? Meron ba? Kinig kayo kapatid. Bawat araw mahalaga sa Diyos. Bawat araw itinalaga niya para sa Kanya. Hindi mo araw yan. At maraming tao, gagawin ko to sa susunod na linggo, gagawin ko to. Natural lang na ganito, hindi mo naintindihan. Naglilay ka lang doon sa offer ng world o sa takbo ng salibutan. Nagpe-prepare sa Miraculous, ganito gagawin ko. Pero every day, pagising mo pa lang, every day, it was created by God. For you to know Him. For you to worship Him. For you to understand His will in your life. Hindi ka aksidente napunta rito, may purpose si Lord sa'yo. Unawain mo yung araw-araw na binibigay niya sa'yo. Pasalamat tayo, binibigyan tayo ng buhay. Tama?
Church, this is life. Intindihin natin. Every one of us here, kahit ano ka, may purpose ka, kaya ka nabuhay. At ngayon binibilang ko tong araw na to. Kaninang umaga, bagong-bago ginawa ni Lord. Bagong araw. Bukas, bagong araw. Ano ginagawa mo kay Lord? Samantalang ginawa ang bawat araw para makilala mo siya ng lubusan, mapaglingkuran mo siya. Amen. No? Kaso ginagawa ng tao, ng mundo, war, mga bagay na sanlibutan, no? Dinadaya sila ng kaaway every day. No? Ganun na nangyayari. Pero sa atin na nakakilala sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Araw-araw ng buhay mo ipasasalamat sa Panginoon. Tama ba? Tama ba? Isipin nyo bukas, meron na namang gagawin si Lord. Hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Pero one thing na sigurado, kaya ka binibigyan ng araw-araw ng buhay mo for you to serve God, to worship the Lord, at maintindihan mo yung will. Dahil darating ang time, matatapos ang araw mo. Amen? Pero may araw ko, salamat si Brother Noli, madalas ko ngayon nandito. Kaya pagdating sa gawain, kapatid, look at this, huwag mong katamaran. Thursday, huwag mo, parehas lang yan, tsaka Sunday, tama ba? Ang inaano mo yung, this is a new day, Lord. A privilege to serve you. Kahit may mga kaaway, kahit may mga paghadlang sa buhay mo, hindi magbabago ang plano ng Diyos sa iyo. You are, naka-future ka na, nakalagay ka, you are destined for the blessing of God in your life. But there is walking. Amen? Amen. Hindi ka pwedeng Kristiyano ka. Kinabukasan, kung ano-ano pinag-aagawa mo, that is not life. Amen? Doon ka sa mundo, maninigarilyo ka, magbibisyo ka, routine ng buhay mo, araw-araw. Let me tell you, you are being deceived by the enemy. That is not life. Life, every day, binibigay ng Diyos para mapaglingkuran natin siya. Kaya hindi tayo nag-oobliga rito na para bang, natural lang na parang pinipili. Kaya ka sumasamba, kaya ka nag-worship. Pagkising mo pa lang, kung alas 3 man yan, alas 4 yan, communicate with the Lord. Communicate within your spirit. Nasa inyo kasing kapangyarihan eh. Thank you, Lord. Ano yung plano mo? Ano yung gusto mo? At kapag andun ka sa presensya ng Panginoon, makikita mo, poproteksyonan ka ng Panginoon. Every day in your life, sabi ni David, surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. What's the secret? And I will dwell. And I will dwell. Hindi ka pwede mag-dwell sa mga bagay na makasalanan, di buhay yan. Hindi ka pwede mag-dwell sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan. Hindi magiging masaya buhay mo. Tama ako? Never, because you are created for God. Kaya bawat araw, pinapansin ko lang kanina, kinaumaga pagising mo, gumawa na naman si Lord. Present, updated itong ginawa ni Lord, bago to. Kesa noon, ibig sabihin, may gagawin pa si Lord. Tama ba? So isipin mo, no, ginawa ng Lord yan para sa atin. Para marami pa siyang magawa sa buhay mo. Amen? Do you believe marami pang miracle na mangyayari sa'yo? May kausap ako? Because our God is a good God. Planado na ng Diyos yan. Hindi ka pwede maghirap dahil tinawag ka ng Diyos sa kasaganahan. Tama ba? Ito ang buhay natin eh. Huwag mong sayangin ang buhay. Do not make waste days dahil lang sa mga gawa ng bagay ng sanlibutan. Offer up your life, kapatid. Huwag mong ipagpapalit si Lord araw-araw. Tama? Tama ba? Kasi paano ko nasabi? Kasi minsan araw-araw pag may nag-offer sa'yo, malaking pera, papalitan mo na si Lord eh.
Minsan may mga desisyon tayo na kapag may nagano tayo about worldly things, nangunguna tayo eh. Hindi tayo nag-a-ask kay Lord. Kaya araw-araw, eto mga susunod na araw mo, kapatid, makinig ka sa akin. Marami pang gagawin si Lord sa'yo, nakamangha-mangha. Bagay na mabubuti sa ikagaganda ng buhay mo. Palakpakan nga natin si Lord. Kailangan you must know what is good and what is right. Tama ba? No, kaya lang naman minsan nag-i-struggle ang isang Kristiyano. Alam niyo, katotohanan lang. Kaya nag-i-struggle ang isang Kristiyano, wala kasing meditation yan eh. Walang word of God, walang prayer, so bukas siya sa kalaban. Tama? Tama. Pag bukas siya sa kalaban, under attack ka. Pero kapag may prayer ka, everyday nagpapasil ka kay Lord, makikita mo, ang ganda ng buhay mo. At makikita mo, no match sa'yo ang kaaway. Talaga naman no match siya. Kaya isipin nyo, pagpunta natin dito pagsamba, we express our heart to God as a congregation. But every day in your life is a new day. A new day. Bukas may bago na naman. Siguraduhin mo, ang buhay na yan ay nagbibigay ng glory kay Lord. Dahil kaya ka binigyan ng buhay ay para maging pagpapala sa Panginoon. Salamat sa isa nag-amen, tahimik na kayo. Yan ang buhay. Amen? At hindi pwede magbago ang pangako ng Diyos. Sigurado. Sigurado, certain na ang buhay mo ay pagpapalain ng Panginoon. Kung ikaw ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Tama ba? Yan ang buhay. Kaya tuwing pagising nyo sa umaga, please lang, there's a new move of the Holy Spirit. Every day, may pagagalingin pa sa katawan mo, pagyayamanin pa anak mo, pagpapalain pa ang kamay mo. Hello? May nakahandang bahay pa si Lord sa'yo. May nakahandang pang pagpapala si Lord sa'yo. Every day, matuto ka lang. Araw-araw para sa'yo yan. At binigay ng Diyos yan para bigyan natin siya kapurihan ating buhay. Tama? Yung mga nag-aaral na estudyante, bigyan nyo lang ng time si Lord. Wala naglingkod sa Lord na natalo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. God is so good. Kaya isipin nyo lang, mga kapatid ko, nakikipag-usap ako sa inyo bilang mga Kristiyano, araw-araw ng buhay nyo, ialay nyo sa Panginoon. That is your reasonable service. Kaya ka nabubuhay para magbigay kaluguran sa Panginoon. Yes, may kahinaan, may mga testing, may mga pagsubok sa ating buhay, pero susiguraduhin ko sa inyo, sa gabing ito, kailanman di ka iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. Do not say na pinabayaan ka, mali ka. Magkakasalungat kayo ng salita ng Diyos. No? Ang Lord lagi may nakahandang bagong araw sa iyo. Hello? Hello? Kailangan pa makakilala pamilya mo. Kailangan pa makakilala ibang mga tao sa buhay mo. Keep on praying. Keep on serving God. This is our life. No, araw-araw may bagong biyaya ang Panginoon. Kaya huwag mo sayangin yung mga araw mo. Waste days. No? Na nadadaya ka ng kaaway, yung nakikipag-isa ka sa sanlibutan. O nung araw na yun, naging parang hindi maganda araw mo. Yang araw na yan ay para sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. So we're looking for the moving sa new season natin sa team. Andiyan pa rin, ano? Amen? Ayan, moving into a new season. Araw-araw naman talaga eh. Alam nyo, ang isang maganda ang original natin bilang mga tao, makinig kayo please. We are created in the image of God. Hindi nagbago yan. Katulad tayo ng Diyos. Ngayon, hindi mo matanggap na katulad ka kasi nadaya tayo eh. Because of sin. Pero ang tunay na kalagayan mo, kapatid, no? We are in the image of God. Yan yung original eh. Tama? Tama ba ako? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga-mundo. Tama?
Huwag kang magsaya sa mundo. Hindi ka yan. Tama? Pag lumakad ka sa ayon sa kalooban ng Panginoon, mararanasan mo yung mga miracle niya. Ito pinaliliwanag ko, tayo'y kinreate, nadaya lang tayo ni Satan. Naging sinner tayo, bumagsak tayo. Pero look at this, Jesus came. Amen? Amen. Tinanggal ang kasalanan mo, pinatawad tayo, inalis ka sa mga bisyo. Dapat maintindihan nyo, ang buhay Kristiyano ay malaya. Bigyan mo sa katabi mo, malaya. Tama? Kakaunawaan tayo ron. Hindi ka dapat alipin ng kasalanan. Baka dinadaya ka, lagi ka nahihirapan. Binayaran ka ng Panginoon, baka kulang ka sa revelation. Tama? Hindi ka dapat alipin ng sigarilyo, hindi ka dapat alipin ng mga anumang bisyo dahil pinalaya ka. Ito ang tunay na Kristiyano. May sumisigaw dun. Sinasabi ko lang, hindi ka po pwede laging hirap at bandage ka ng kasalanan at laging struggle ang buhay mo. Hindi yan ang hinihanda ng Diyos sa'yo. Dahil may Diyos na nagkatawang tao, nilinis tayo, ginawa kang banal. At sa buhay mong ito, liligaya ka dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen. So baka may problema, kaya hindi ka makalakad, baka hindi mo kilala yung banal na Espiritu. Yun ang nagbabago sa atin. Yun ang nagbabago. In the Old Testament, pinakita ng Diyos sa kanyang sarili. In the New Testament, pinakita si Jesus, the Son of God. In our era, there is the Holy Spirit. When God showed His love, sa Old Testament, sabi niya, He gave His Son. At nung binigay yung anak, dumating ang biyaya sa atin. Tinanggal ang kasalanan mo, ginawa kang banal, pinatawad ka, at bago siya umakyat, sabi niya, ibibigay niya ang banal na Espiritu. Amen? So malaking bagay yan. Kaya tinawag na Acts yan, yung libro ng Acts. Umalis na si Lord, era na ng mga church yan. It's the era of the church. Powerful ang church, amen? Because of the Holy Spirit. Kilala mo ba yung Holy Spirit? Pag hindi mo kilala Holy Spirit, tumingin kayo sa akin. Pag hindi mo kilala Holy Spirit, religious ka lang. Pag hindi mo kinakausap ang banal na Espiritu, religious ka lang. Maring pakitang tao ka lang. Dahil ang tunay na banal na Espiritu, pag nararanasan mo, sabihin ko to, babaguhin niya ang buhay mo. Gagamitin niya ang buhay mo. Magiging anointed ang buhay mo. Dahil nananahan siya sa atin. Tama ba? This is the era of the Holy Spirit. Kumikilos ang banal na Espiritu. At ang trabaho ng Espiritu, look at this, binabalik niya yung dating kalagayan ng tao, tayo, na maging kamukha ng Diyos. Yun yung nais niya. Kaya siya nagre-reveal sa atin. Kaya there is always a moving of the Holy Spirit, a new season in your life kasi binabago tayo na Lord from glory to glory. Amen? Yun yung part niya eh. Kaya sa atin, sa darating na 2025, medyo tumanaw ko kung ano yung plano ng Diyos sa'yo. Kung ano yung move ng Lord sa'yo. Ano yung dapat iiwan. Ano dapat ang bigyan ng priority. Hindi tayo stagnant dito dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na gumagawa. May nakahanda pa si Lord sa inyo. Malalaking bagay. Amen. Gagawin pa kayong kalakasan ng Panginoon. Marami pang kaluluwa ang darating nyo, ang makakilala dahil sa buhay ninyo. Halabitin mo, ikaw yun. Marami pang pagpapala ang ibibigay sa iyo ang Panginoon. Huwag kang manatiling ganyan. Dahil kinreate ka ni Lord, nakadestin ka na ayon sa kanyang pagpapala. For I know my plans for you. This is God. This is our Lord. Amen. A plan to prosper you, not to hurt you. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda ng future mo. Huwag kang aalis kay Lord. Amen? Tama ba? Araw-araw ng buhay natin, pribilehiyo para baguhin ka ng Panginoon. May move siya lagi. Minuto ng buhay mo. Araw-araw, taon-taon ng buhay mo. Dapat maranasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu.
He is in the process, the Holy Spirit, to change you, to bless you. Hindi kasi pwedeng manatili ka ng ganun eh. Ganto ka na nakaraan taong, ganto ka pa rin. Tama ba? Chismosa ka noong 2024. Pagdating sa 2025, chismosa ka pa rin. Pinaliniwanag ka lang, madamdaming ka. Alam mo yan sa ugali mo eh. Tama ba ako? Tama ba ako? Alam mo may ugali na dapat babaguhin. And look at this. This is the power of the Holy Spirit to change you. Right? Kaya tayo nagpa-fasting, kapatid. Kaya tayo nagpe-prayer, kapatid. We allow the power from on high na kumilo sa atin. Hindi yung ginagawa natin na obligation. Pakitang tao, nagpa-fasting kami. No! Because the Holy Spirit may gagawin siya sa buhay mo. And no one can change you. Only the Holy Spirit. Kaya kung medyo tamad ka sa Holy Spirit, kilalanin mo na this 2025, ang daming nakahanda para sa'yo. Gigil na ang banal na Espiritu. Tama ba? Huwag kang matakot. Nasa Kanya ang tunay na pagpapala. Huwag mo siyang ipagpapalit sa mga offer ng mundo. Nakala natin ganito. Huwag mo siya ipagpapalit sa sarili mong diskarte. May sariling diskarte kasi. Tama ba? Tama ba? Alam natin yan eh. Sabi nga natin, ang banal na Espiritu nag-lead sa buhay na. Hindi ko sinabi huwag na kayo magtrabaho. Huwag na ba kami magtatrabaho, Pastor? Hindi yun. Kasi naniniwala ko pati ang trabaho, pag ang banal na Espiritu nagbigay niyan, magiging pagpapala sa iyo. Hindi lahat ng trabaho galing kay Lord. Magi-struggle ka pag hindi galing kay Lord dyan. Pero huwag kang matakot. Dahil pag humingi ka, Lord, gusto ko Sunday. Wala, Lord, gusto ko tang paglingkuran. And God will move into your life. Tama? Baka yung pagbebenta mo, sobra yung mga kita mo. Sobra yung mga patong mo. Hindi maganda yun. Every day in our life, sa pinibigay sa atin ng Panginoon, be a blessing. Amen? Our God is a God of increase. And God destined us to be changed. Sa susunod pag-aaralan natin, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, babanggitin ko yung who am I? Saan ako nanggaling? Ano gagawin ko? Bakit ako dito sa mundo? Saan ako pupunta? There's a purpose of life. Hindi pwedeng yung para nangangapa ka lang. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Amen ba? So, intindihan natin yan. The moving of the Holy Spirit is this. Binabago tayo from glory to glory. Kaya, pinasusunod tayo ng Panginoon, hindi para pahirapan ka. Ikaw sa ba ako? Hindi ka Lord, ang hirap naman. Kaya ka pinasusunod ng Panginoon. He wants you to be blessed. He wants you to be, maging katulad ng ating Panginoon. Tama ba? Tama ba? At ang Holy Spirit, maraming aalisin sa buhay mo yan na hindi nagbibigay ng glory sa Panginoon. Sensya na kayo ginagano ko kasi ang sarap makapiling ng banal na Espiritu. At ang pinakamasarap na makapiling ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ikaw at ang banal na Espiritu. Everyday binibigyan ka ng buhay ng Panginoon para makaulayaw mo siya. Everyday is a blessing. Every day is an opportunity for you to be with the Holy Spirit. Huwag mong sayangin. Baka biglang atakihin ka. Baka biglang tumaas yung presyon mo. Baka biglang may di maganda mangyari sa'yo. Pero sa buhay natin, it's a new day. Lord, new day to. I want to know. Because life without you is nothing. And there's a purpose. And only the Holy Spirit can teach you to walk every day in our lives. Tama ba? Wala namang mamaniubra ng buhay natin. Hindi ang sarili mo, hindi ang pamilya mo, kundi ang Panginoon. May kausap ako. Kasi pag inuna mo si Lord, maliwanag to, pag inuna mo si Lord, lahat ibibigay sa'yo. Kung unahin mo siya. Tama ba? Unahin mong gawain ng Panginoon. Huwag mong katamaran. Alam ng Diyos yan. Gawain mo yung panalangin mo, magbasa ka ng Bible. Alam ng Lord yan. Hindi pa pwedeng hindi alam. No? Nagkakataon na minsan, inahadlangan tayo ng kaaway.
Baguhin mo na yung routine mo. Baguhin mo na this 2025 dahil may gagawin ang banal na Espiritu sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Manu, bawas-bawasan mo yung katamaran mo. Bawas-bawasan mo, baka hindi ka nagbabasa ng Bible. Baka routine ka pa rin, ano ba yung buhay mo? There must be a moving of the Holy Spirit in your life. Dapat maranasan mo yung pagkilos, may ginagawa si Lord. Kasi pag kumilos siya sa buhay mo, pamilya mo, no? Mararanasan mo, gagamitin tayo ng Panginoon. And when your life is anointed by God, that's the meaning of life. Anointed by God, maraming mamamangha sa buhay mo. Tama ba? Kahit simple ka lang, hindi ka ganun karunong, hindi ka ganun kano. But when you allow the Holy Spirit in your life, maraming babasagin yan ng mga buhay na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kapatid, we do not want to be stagnant because your future is in power, in abundance. Hello? Hello? Gandang buhay siya. Kapag gising mo sa umaga, Lord, thank you. Amen? Thank you. Thank you kagad. Hindi problema kagad, Lord. Ano gagawin ko? Saan ako kukuha ng ganito? Saan ako? Minamaliit mo si Lord. Hindi ka pa nananalangin. Alam na ng Diyos ang pangailangan mo eh. But you must release your faith. Church, tingay sa akin, ang pinaglilingkuran natin Diyos, makapangyarihan. Hindi sa pabayang Diyos. Tama ko? Napakamatulungin niya sa lahat ng kahinaan mo. Hindi ba pwedeng hindi siya gumawa ng solusyon? Anak ka niya, amen? Huwag mong pilit yung isang bagay na nakakadlang sa'yo sa paglilingkod sa Kanya. Have an opportunity to serve God more than anything. Unahin mo si Lord sa buhay mo. At para mauna yan, kailangan mo ng pagkilos ng banal na Espiritu. Binigay ni Jesus yan. Without the Holy Spirit, imposibleng madala ang pamilya mo sa Panginoon. Magamit ka. The Holy Spirit will lead us. And He will anoint your life na hindi masayang ang buhay mo dito sa mundo. Tama? Marami nasasayang na buhay. Maraming namamatay sa walang kabuluhan. Huwag na tayo gumaya doon dahil ikaw tinawag ka ng Diyos. May purpose si Lord sa'yo. Kaya binigyan tayo this coming year. Excited ba kayo? Excited ba kayo? 3,000 souls. Maraming yayaman dito. Next year, mga may bibili na ng mga sasakyan dito. For the glory of God. Lalaki financial ng Sanctuary of the Most High God dahil may mga taong pagyayamanin niya. Na ibibigay yung tent nila. Amen. Amen ba? Do you give your tithes to the Lord? Do you? Kailangan yan. Pagsunod yan. Amen? Kung gusto mong pagpalain. Baka itong taon na to, hindi ka pa rin nagbibigay ng tithes. Pinapipilit mo pa rin yung sarili mo. Delikado yan. It's time for a new season. New breakthrough. Amen ba? Yung pag may blessing ka natanggap, binibigay mo na kagad yung 10 sa Lord. Dahil mo sa Panginoon yan. Tinuturo na natin yan. Pagsunod yan. Tama ba? Kasi sinabi ng salita ng Diyos yan. Kaya hindi mo nararanasan siguro, hindi mo ginagawa. Kaya tahimik ka pag bibigay sa tent. No, there's a new season moving in this church. This year, Lord, bibigay ko. And then allow God to move in your life. May kita natin, aani tayo sa Panginoon. Amen ba? Sabi po ng Colossians, 2 Corinthians 3:18 sa Tagalog. Hallelujah. 2 Corinthians 3:18. Basahin natin mga kapatid This is the word of the Lord. Kaya tayo nag-church para maintindihan natin instruction sa atin ng Lord Hindi tayo parang religious dito. At dahil naalis na ang takip. Ayan ba yun? Kailangan kapatid O tama. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, which is the Holy Spirit. At ang kapangyarihang ito,
mula sa Panginoon na siyang banal na, the Holy Spirit. Pinag-usapan natin. At siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. This is the word of Paul. At itinuturo natin yan. The Holy Spirit will change you. Amen. The Holy Spirit will bless you every day in your life. Kaya sinasabi natin dito, makipag-ulayaw ka sa Holy Spirit. Hindi to tinuturo. Ito dapat ina-apply sa buhay natin. At sinasabi to, araw-araw makipag-ulayaw ka sa Holy Spirit. Huwag mo nang patigasin ang ulo mo. Huwag mo nang hayaan maging parang plain ang buhay mo. Because in the Holy Spirit, may pagbabagong mangyayari. May malakas na move sa buhay mo. At ito ikasisiya mo. Sabi rito, ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Tingnan mo katabi mo, kamukha na ba ni Jesus yan? Tingnan mo. Kamukha na ba? We teach in this church. Hindi yung mga, makinig kayo sa akin, hindi yung mga malalalim na turo, na gusto yung maturo ng mga matitinding turo. Simple lang, makipag-ulayaw ka sa banal na Espiritu. Ito tuturo natin sa church. Ngayon, pag hindi mo gagawin to, mahirap. Hindi mahirap to pagising mo lang sa umaga. Lord, ano yung sinasabi ni Pastor Pin? The Holy Spirit sa person. Amen? Sabi mo lang siya. Pag binasa mo ang Bible, mai-enjoy ka pag siya kumilos eh. Kasi ang Bible, siya ang author niyan, the Holy Spirit. Ginamit lang yung mga tao. Kapag nagpe-pray ka, you come and the Holy Spirit will teach you. Sabi nga, tuturuan ka niya. Ito kailangan natin, walang ibang sikreto kapatid. Hindi turuan tayo ng banal na Espiritu. Ang tagal na nagtuturo ni Pastor Tony rito. Marami nagtuturo sa atin. Pero you need the Holy Spirit for a breakthrough. Lord, hindi ko mabigay yung 10 ko. Tulungan niyo ako, Lord. Bigyan niyo ako ng revelation. Nanggagaling sa Lord. At makikita mo yung changes. Tama ba ako? Tama ba ako? So, araw-araw, in this coming 2025, the new season, the new move, be aware. Meron dapat baguhin. May kausap ako. Amen. Tingin sa akin. Bago ka salina ng bagong alak ng banal na Espiritu, baguhin mo muna yung lalagyan mo. You have to change your new wineskin. Para ma-pour out ka ng new wine ng Panginoon. Ang banal na Espiritu, iba-ibang era yan. Lalo na ngayon sa era natin, grabe ang yung high-tech, sobrang na sanlibutan. Cellphone lang, pwede mo nang gawin lahat, tama? Grabe yung kadumihan ng mundo. You must need the Holy Spirit para magkaroon tayo ng kalakasan. Tama ba? So, ganito yun. Para lagyan ka ng Panginoon ng bagong alak. Personal to hindi mahirap to. Tinuturo ko to para gawin natin. Naghihintay lang ang Holy Spirit sa atin. Tama ba? Kasi may bago siyang movie. May gagawin siya sa buhay natin. Araw-araw, hindi mo alam, sabing ganon. Ang banal na Espiritu ay parang hangin, hindi mo alam kung saan tumutungo yan. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, ang tungo niyan ay mula sa Panginoon. At ang focus niyan ay ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ba't may mga pangako hindi nangyayari sa akin? Ba't hindi ako nakaka-release dito? Come on. Have intimacy with the Holy Spirit. Amen? Kaya ugali mo na nanatili pang ganyan. Kaya ugali natin minsan parang palamura pa tayo. O minsan, ando pa tayo sa isang bagay na hindi natin maalis. Only the Holy Spirit can help us. Amen? Tama ba? Tama ba? May ninaninigarilyo pa ba rito? May palamura pa ba rito? May nangungupit pa ba rito? Iwas kayo Di ka looban ng Lord dyan. Amen. May mga bagay na babaguhin sa buhay natin na ang tanging magbabago lang, sinisigaw ko na to, kundi ang banal na Espiritu. Hindi ka mababago sa sarili mong pamamaraan. Kaya sa pag-move ng Lord, may iiwan ka. Kasi sayang
Sayang to pinapangaral natin. Sayang ang bagong alak. Kung di mo babaguhin ang lalagyan. Puputok lang. Amen? Mamayang gabi, pray kayo, Lord, ano babaguhin sa akin? I want you to use me, God. I want you to let my life be an offering to you. Hindi mo naman kasi kaya eh. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Palakpakan nga natin ang Lord. He will change you. He will change you sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministeryo mo. The Holy Spirit will give us the secret para kilalanin natin ang Panginoon. Walang iba nakakailam sa Diyos kundi ang kanyang Espiritu. Wala nakakaalam ng unawa ng kalooban ng Diyos kundi ang kanyang Espiritu. Kaya kilalanin mo ang Espiritu kung ano yung nararapat. Tama ba? Hindi ko sinabing perfecto na tayo, may kahinaan tayo. Totoo yun. But the Holy Spirit will give us the victory in our lives. Do not live stagnant life. Dahil sayang, araw-araw ng buhay natin may ginagawa si Lord. May bagong ginagawa ang Panginoon. Amen? Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Alam niyo na yan? Sino nakakalam yan? Amen ba? Sabi ng Lord ng 3:20, no? Sa English mo na lang. Medyo maganda yung ano eh. Maganda sa English eh. No? May word na binigay eh. No, ito, salita ng Lord to Now unto Him. Amen. Now unto God. Amen. Who is able. That is able. May kakayanan siya. Capable siya. Lahat magagawa niya. Higit pa raw sa iniisip mo. At nire-request mo. Tama ba? Tama ba? Sabi ganon, exceedingly, abundantly above all. More than we ask or think according to the power that worketh in you. The Holy Spirit. No other secret. Tama ba? Amen. Kung ano pinagagawa niya sa iyo, kung di mo kayang gawin, gawin mo. Naghihintay si Lord eh. At kapag ginawa mo yung sinabi rito ng Panginoon exceedingly abundantly, baka naghihintay ka ng magandang katagumpayan, pagpapala, sabi ng Panginoon, higit pa sa hinihiling mo, higit pa sa iniisip mo, kayang gawin ng Panginoon. Huwag ka mag-question kay Lord, ba't ganito, walang nangyayari. Kaya ni Lord. Kaya ni Lord, kaya. The Bible said, but according to the power that worketh in you. Do you have the power? We are the temple of the Holy Spirit. Amen. Huwag niyo lang kahunin ng banal na Espiritu. Huwag ikaw lagi nasusunod. Tama? Minsan kailangan ng Espiritu ng intimate sa Kanya, intimacy. Pero sometimes, inuubos natin ang buong araw natin na binigay ng Panginoon para makaulayaw mo ang banal na Espiritu. Inuubos mo yung araw sa routine ng buhay mo na hindi naman kalooban ng Lord. Tama ba? Nakakalimutan mo may isang kapangyarihan. At itong kapangyarihan na ito, hindi na may mili ng tao to. Kaya mahirap ka, mababa pinag-aralan mo. Pag kumilos siya sa buhay mo, you will see signs, wonders, and miracles. Your life will never be the same again. Because the Holy Spirit mold you according to Jesus Christ. Amen ba? So yun ang dapat Walang ibang shortcut, kapatid. Tinuturo natin yung mga minamahal kong kapatid. Get involved with the Holy Spirit. Yung mga araw, baka may nasasayang na araw Tama ba? Tama ba? Imbis na manalangin ka, imbis na magbigay ng panahon, subukan mo si Lord. At makikita mo ang kapangyarihan ng Lord sa buhay natin. Dahil umiinog lang tayo dun sa pagkilos ng banal na Spirit. The Lord doesn't want you to be stagnant. The Lord doesn't want you na parang puro ganito lang. Hindi po pwede. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos ng pagpapala. Amen? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, alam na ang future mo. Alam na ang destiny mo. Sigurado na alam niya. But He needs to talk to you.
God wants you to give the direction, the instruction. And the Lord wants you to sacrifice. Amen. Amen. Kasi ang Kristiyano, pagdating sa sacrifice, ayaw na niyan. Ayaw. Magbigay ng time kay Lord. Ama, pero subukan niyo yung mga sacrifices na yan gawin niyo. Kayo na magsasabi, mararanasan niyo ang pagkilos ng Panginoon. Tama ba? Sometimes we do not want to sacrifice our money. We do not want to sacrifice our time. Totoo naman yan. Anak kayo ng Diyos Pero ang Diyos lagi may nakahanda kung gusto mong paggamit sa Panginoon. Amen? Pinag-usapan na natin yan. You hear me? Surrender, separate yourself to the world, sacrifice. Hindi mo kaya yan. Pero if you abide with the Holy Spirit, help me. Hindi mo naman talaga kaya natin yan Pero ang gusto ni Lord, longing, surrender. Amen? Am I right? Sabihin mo, Lord, tulungan niyo ako. Bakit nagagawa nila, Pastor, yun? Lord, ano yung sekreto mo? And God, yan ang gusto ni Lord. Yung nagiging tapat ka sa Kanya buong puso. And God will reveal to you things na pinlano niya bago pa likain ang sanlibutan. Pinili ka niya para sa Kanya. Amen. Kaya excited ako kapatid Kaya mga kapatid, pag lumakad, there's gonna be a big wave na mangyayari sa sanctuary of the Most High God. A glory shall reveal. People will cry. People will see the goodness of God. Signs, wonders, and miracle. Amen. Amen ba? Hindi, yan ang kalakalan ng kingdom ni God. You are in the kingdom. We are not in religion. In the kingdom of God, there is the king. There's the principle. There's the power. And you are a part of the kingdom. Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Amen. Hindi tayo taga-mundo na parang ano lang ang buhay natin. So maintindihan po natin, we must be changed by the Holy Spirit. Why? Because the Lord, nag-ano si Lord nagbigay na ng buhay. At binigyan kanya ng kapangyarihang nananahan sa'yo. Tama? Tama ba ako? Huwag mo sayangin na hindi mo nararanasan yung kapangyarihan na sa'yo. Mawawaste yung days natin, mawawaste yung araw natin. Misa kasi, totohanan lang, pinagpapalit natin ang Holy Spirit sa mga layaw natin. Tama ba ako? Tama ba ako? Kapag hindi ka matured, pas papalitan mo, mas gusto mong gumanito, manood ng ganito, mas gusto mong kasayaan na to, kaysa naghihintay yung Holy Spirit sa'yo. Na may purpose siya sa buhay natin for us to work in the kingdom of God. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, there is power in you. Working in you. Church, yun ang ginagawa mo. Colossians 3:10. Tingnan natin. Colossians 3:10. Thank you, Lord. And have put on the new man, which renewed in the knowledge after the image of Him that created him. Tama? Pakita nga sa Tagalog para ito word of God to, sabi ni Pablo to. At isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkakataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikhang ito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng sinusuot mo ba? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng hindi na yung dati. Patay na yung dati. Hello? Yan ang tunay na born again Christianity is all about. No? Inaalis na natin yung mga dating buhay. Yung mga ugaling hindi magaganda. Yan ang paglakad sa Panginoon We have the Holy Spirit to help you. The power inside of you. May bago tayong new creation na nasa atin. Romans 13:14. Huwag mo sayangin, kapatid. Araw-araw ng buhay mo, hanapin mo yan. Hanapin natin to. Romans 13:14, sabi sa Tagalog. Hallelujah. Thank you, Lord. Romans 13:14. At sa halip, paghariin ninyo ang inyong buhay, ang Panginoong Kristo, at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. That's the life of Christianity all about. Tama ba?
Tama ba? Mga tahimik kayo Pero okay lang yan. Para kasi kumilos ang banal na espiritu sa inyo, alisin mo yung mga makamundong bagay. Salamat. May nakakaintindi. Itong pagtuturo na to, tinuro natin sa gabing ito. Now, it's up to you if you will apply it. Hindi to basta karunungan lang na i-amen tayo, gawin natin to. Dahil wala ibang sikreto na babago sa buhay mo, magpapala sa buhay mo, kundi ang banal na espiritu. Sabi ni Pablo, kapatid, tumingin sa namamatay ako araw-araw. Tama ba? I die daily, sabi ni Lord. O sabi ni Pablo, in what way? Pinapatay niya yung sarili siya sa mga makamundong bagay. Kasi hadlang sa banal na espiritu yan. Do you believe nagigrieve natin ang banal na espiritu? Amen? Amen. Sabi kasi Pablo, do not grieve the Holy Spirit. Misa pala nasasaktan natin na nanaan dito pag wala tayong pakialam. Tira lang tayo ng tira ng pansarili natin. Kaya sa makamundong bagay na pagnanasa, hindrance yan sa banal na espiritu. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Dahil there's something inside of you that is powerful. There is inside of you dapat mag-work. Higit pa sa hinihiling mo, kayang gawin ng Diyos. Amen? Bagay na matataas, bagay na mabubuti, walang imposible sa Panginoon. Hayaan mo lang yung espiritong nananahan sa'yo. Alam niyo ba, makinig kayo sa akin, marami ng church ngayon, hindi na pinag-uusapan ng banal na espiritu. Many church, kung ano na yung pinagpipreach, nawala na yung pinaka-essence ng church that we are here para maging katulad ng Panginoon. Salamat, umimin si Emil, lalakas. Ang pinaka-destiny natin, maging katulad ni Lord. Sa pananalita, sa gawa, at sa pagkilos. Hindi mo kaya na sarili mo yan. You need the Holy Spirit. He will reveal to you how to do it. He will reveal to you how to initiate the Holy Spirit. Galing siya ron Ang problema, kapatid, do you have time with the Holy Spirit? O inubos mo na ang oras mo sa trabaho? Inubos mo na ang oras mo sa telebisyon? Inubos mo na ang oras mo kung kani-kanino? Amen. This year, tinuturuan lang tayo ng Panginoon. May malaking harvest, kapatid. And we cannot do it for our own self. There is something inside of you. There is something inside of you. Moving like a mighty wind, a wave that will change your life. It's your personal life. Your intimacy with the Lord. With the Holy Spirit. Amen? Marami pang babasagin sa atin. Sino na rito perfecto na? Pakatingin ng kamay. Sumasangayon kayo, marami pang babasagin sa'yo. Sumasangayon ka? So, go with the Holy Spirit. And He will teach us. No other secret. Hindi to sa dami ng alam mo, hindi to sa mga papapakitang tao natin. The Holy Spirit will give you the victory in your life. Palakpakan nga natin. Hallelujah. John 1 o 1 Corinthians 15:49, tinitingnan ko lang yung mga verses ng nananahan sa'yo God is able. Sabing ganun dito, may mga taong nagpapabautismo para sa mga, tama ba yun? Tingnan ko lang. 49 kapatid. Parang ano yan Yan. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad na kay Adan, totoo naman, na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad kay Kristo na nagmula sa langit. That's why you are being called born again. Amen? The first Adam came, nagkaroon ng kamatayan, kasalanan. But the second Adam came, Jesus Christ, that will change us. At ang huling binigay ni Jesus Christ, tingin sa akin, the Holy Spirit. Bago siya umakyat. You will be empowered, but I give you power. Sabing ganon. You will have power. At ang power ng iglesia ay ang banal na Espiritu. Amen? Hindi yan sa tagal nyo na rito, ilang taon na kayo.
Dapat may mag-manifest dyan eh. Tama ba ako? Dapat dyan sa katawang panlupang yan, may mag-manifest na kapangyarihan dyan. Meron. Lahat tayo meron. Inside of you. Above all. Sabing ganon, lahat. Lahat ng kailangan mo sa buhay, you are complete in Christ. Because of the power inside of you. Tama ba? Alam nyo, minsan natao kay Peter eh. Hindi naman marurunong yun. Actually, parang iniisip ko, ano yung word na kinuha nila, mga mangingisda lang? They meditate ba, no? Ano may meditate sila sa Word of God? Pero yung power ng banal na spirito, kakaiba sa kanilang buhay. Tama ba? Simple people. Sabi niya sa lumpo, nabasa niyo ito, wala kaming ibibigay siya. Nagnanasa ng limos yung lumpo eh. Pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. May bibigay kami sa iyo si Jesus Christ. Meron sila nun, tama ba? Meron din ngayon nun. So kapatid, don't waste time. Tingnan natin sa last verse natin, ano? 2 Corinthians 13:14. Ito, favorite ko to, kapatid. Ayan. Sige, kapatid. 2 Corinthians 13:14. One of my favorite verse. At gusto kong maging bahagi ng buhay ko to. Hindi ko kaya to. Tanging ang banal na spirito lang. 2 Corinthians 13:14. O 1 Corinthians, sir. Subukan mo. 1 Corinthians 13:14. Sa English, sir. Sa English. Ano bang verse ginamit mo? Kasi iba ngayon wala talaga eh. Thank you, Lord. Sige, subukan mo na. Para mabasa nila. Meron mo ba kayo 2 Corinthians 13:14? Kasi sa ibang translation niya tinanggal eh. Iba meron. Meron, kapatid? New King James daw, kapatid. 2 Corinthians 13:14. Hallelujah. Ayan, meron, di ba? Meron eh. Meron. Iba kasi tinanggal yan eh. Yung mga saksi ni Jehovah, tinanggal sa Bible. Tinanggal. Pero sa ibang translation, which is the King James, meron. Sabi ng Panginoon dyan, and the grace of the Lord Jesus Christ. Which is grace. Beautiful. What is grace? Binago kayo ng Panginoon. Nilinis kayo ng Panginoon. Tama ba? The grace, from sinner to saints, we are changed. Amen. Amen. From sinner to saint, the grace of Jesus Christ. He died for us. Binayaran niya. Pero kung manatili sa grace, kasi iba nananatili lang sa grace, ayaw ng pag-ibig. May binanggit dyan, the love of God. The love of God. It is not enough for you na alam mo yung mga ginawa ng Panginoon. Kailangan mo rin ibigin mo. Tama ba? Tama ba? Kaya hindi kalooban ng Diyos na nakakagalit kayo sa church. Hindi kalooban ng Diyos na may pride tayo na tayo lagi tama. The love of God. Pinakita ni God, He gave His Son na bagamat makasalanan tayo, binigay niya yung anak niya. Tama? Hello? And we have the grace of Jesus Christ. Wala kang ginawa, laging mabuti ka. Pinatawad ang kasalanan mo. And lastly, ano sabi? Ano sabi? And the communion of the Holy Spirit be with you all. Tatlong bagay na mahalaga. Pag-ibig ng Diyos, salamat. Jesus Christ, ginawa tayong karapat-dapat. Pero isang mahalaga, huwag mong kakalimutan, lagi kang magkaroon ng communion sa Holy Spirit. At marami nawawala dyan. May mga Kristiyano, grace lang ang gusto. Walang pag-ibig. Walang communion. May mga tao, pag-ibig lang, wala naman yung grace. Dapat tatlo, be with us all. Amen? The love of God turn us from darkness into light. May changes eh, makikita mo eh. Doon sa grace ni Lord, may malaking changes. Sabing ganon, from sinner to saint, from unrighteousness, from curse to blessing. Napunta sa atin. Amen? Kaya huwag ka mag-expect ng curse sa buhay mo. The love of God from death to eternal life. Wala tayong buhay, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Loving neighbors, maaari na mga kaaway. That's the love of God. And the Holy Spirit fellowship,
from the Holy Spirit. Ano ginagawa na ito? From natural to supernatural. Hello? Parang wala akong kausap Supernatural kami, nananahan sa'yo Hindi ka ordinaryong tao, laging pinangangaral natin dito. You are extraordinary. Sabi mo sa katabi mo, extraordinary ka. Amen. Amen. Di pwede magkamali. Si Lord, nasa inyo yung kapangyarihan From glory to glory. Chine-change ka niya. Binasa ko kanina. Papaguhin ka niya from glory to glory. Kapatid, kung pagod ka na sa sarili mo at lagi ikaw nasusunod, this year, sundin mo ang banal na spirito. If you want a ministry, if you want a breakthrough, go for the move, for the new season. May iiwan ka. Ikaw sa bako, parang galit kayo sa akin Medyo tough tong tinuturo ko sa inyo, but it is the secret. Dapat ka may iwan. Dapat wag yung dati mong pagkatao. Sayang, may binubuo si Lord. Dapat may new wineskin ka. Puputok lang kasi pag hindi. Pag luma pa rin ang dala-dala mo, nagbababa si Lord ng mga bago rito, baka lalo ka lang lumala. Then may binababa si Lord. Kapatid, you are destined to be changed. You are destined to be, see the greatness in your life. You are not an accident here. God has a plan for you. God has a plan for you. God has installed power in you. Basta alamin mo lang, kapatid. Kaso may halong pagsasakripisyo. May pagsunod. Amen? Tama ba? Huwag kang matakot sa mga taong kasama mo sa buhay. God will lead you. I want you to sense the Holy Spirit in your life. There's a move. Kapatid, tama na sa pagiging laging talunan. You are here to perform the goodness of God in your life. Nandito ka dahil may gagawin si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen ba? Hello! Huwag natin sayangin na parang matapos ang buhay mo na talunan. May inilagay si Lord dyan May inilagay na makapangyarihan dyan sa loob mo. Hindi tumitingin si Lord sa magagawa mo, kundi sa magagawa ng banal na Espiritu sa'yo. The only thing we need is to surrender our life. Give time every day of our life. Give glory to Jesus. Every day of life, change your mind. Change. May bagong araw. May bagong plano ang Lord sa'yo. May gagawin si Lord sa'yo. Marami pa nakaabang na pagpapala si Lord sa buhay mo. Amen. Get it. Humble yourself and let God glorify in our life. And this year, 2025, magiging makulay sa atin to dahil si Lord ang magpapakulay sa buhay ninyo. Hindi laging parang hirap tayo, para bang, Lord, ano gagawin ko? Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos na makipaglaro ka kay Satanas. Kalooban ng Diyos, talunin mo si Satanas, apakan mo sa iyong paanan. Dahil may nangyayari sa makapangyarihan. Yung mga ugaling yan, kayang-kaya yan, alisin ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kapatid, kung hindi ka nananalangin ng umaga, it's about time to give God glory. May kausap ako rito. Gumising ka na ng maaga, kausapin mo na si Lord. Tama ba? Tama ba? Kasi na tayo sa tanghali, walang pakialam, parang routine lang, nasasayang, wasted days. But our days, sabing ganon, may ginagawa ang Panginoon. Tama? Yung mga kabataang yan, pagpapalain ng Lord yan. At ang buhay natin, lahat ng favor ni Lord, ibabalik sa atin dahil kinreate ka ni Lord for His glory. At kasama sa glory, kapatid, tandaan nyo to, kasama sa glory ng Lord, ang pagpapala niya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, uy, mayaman ka. Uy, makapangyarihan ka.
Oy, extraordinary ka ha? Ha? Uy, mananagumpay ka, hindi ka talunan. Ito yung realidad ng Kristiyano, mga kapatid. At nilagay kayo sa mundo rito para managumpay. Let us occupy the nation. For Jesus Christ. Amen? At yung kaharian ng Diyos mag-aari sa atin. Kapatid, sa gabing ito, pasensya na ako, umahaba na ako. Ang sinasabi ko lang, give time to the Holy Spirit. Parang tatlo na nag-amen ah. Give time, let the Lord seize your heart. Nakatulad ni David, na lagi nagnanasa, na makasama ang Panginoon, na lagi, para mabuo si Lord sa'yo. Dahil may nananahan sa'yo huwag mong sayangin, huwag mong ikulong ang banal na Espiritu sa buhay mo, palabasin mo siya. May gagawin siya, amen?